Muli po mga kapatid, nagbabalik po ang inyong pong programang pinapakinggan, Embracing Present Truth Ministry. At muli niyo po makasama ang inyong pong lingkod, Brother Misael Collie Jr. upang sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral ng kanya pong salita sa atin pong pabibigay ng mensahe, napapanahong mensahe para po tayo po ay mahanda bago po dumating ang ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa pangatlong araw na po ng ating pong pag-aaral. At sa atin pong mga napag-aralan ay marami po tayong mga natutunan na mga bagay-bagay na kung saan kung ito po ay atin pong isa sa buhay, tayo po ay maihahanda bago po dumating ang ating Panginoon. Muli po, ang episode na ito ay mayroon pong pinamagatang a wake-up call message para po sa bayan ng Diyos. At patuloy po tayo magdalanginan, ikaw, ako, na tayo po ay mabuhusan ng banal na Espiritu, na laging bukas ang ating kaisipan upang atin pong tamasahin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, na sa bagay na ito magiging daluyan tayo ng pagpapala at liwanag at katotohanan sa mga tao. So, bago po tayo dadako sa atin pong pag-aaral sa oras na ito, nais ko pong pasalamatan ang patuloy na mga taga-subaybay ng ating programa, mga tagapanood. Nawa ito rin po ay ipong ibahagi sa iba upang ito po ay kanilang marinig at maging pagpapala at liwanag din naman sa kanila. So, bago po tayo magpapatuloy, akin po kayo inanyayahan na tayo po ay manalangin sapagkat ang ating po magiging topiko sa mga oras na ito, mga mahal ko pong kapatid, ay isa din pong bagay na dapat po nating mapag-aralan at meron pong kahirapan ang topikong ito. Nangangailangan po ito ng kapangyarihan ng ating Panginoon upang tayo po ay gabayan sa pag-aaral. So kayo po ay akin pong inanyayahan na tayo po ay manalangin. So manalangin po tayo. Banal po naming Amang nasa langit, sa mga oras sa dakilang Diyos, ikaw po ay aming pong pinupuri, sinasamba sapagkat ipinagkaloob niyo po muli sa amin ang panibagong buhay at lakas upang ikaw po ay patuloy po naming maparangalan. Ama, sa aming pong pag-aaral ng ipong salita, buhat sa banal na kasulatan o maging sa Spirit of Prophecy, tulungan po kami na magkaroon ng karunungan buhat sa langit. Tulungan po kami na maging bukas sa aming puso at isip sa pagtanggap ng ipong mensahe, Ama. At sa anuman pong aming pong makita, hinihiling po namin, Ama, na ikaw po ang mabigay ng solusyon upang makita po namin kung ano po ang dapat po namin gawin at sundin ang ipong banal na kalooban, Ama. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu at linisin po kami sa lahat po na aming karumihan, Ama, upang sa ganoon ang aming pong pag-aaral, Ama, ay maging kapakinabangan sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming pong hiling, Ama. Salamat po sa pagtugon sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen. So sa nakaraan po nating pag-aaral, mga mahal ko pong kapatid, atin pong napag-aralan patungkol po sa tema ng ang Iglesia ng Diyos ay tila babagsak, at doon po natin nakita kung ano po yung mga dahilan na kung bakit nasabi ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang pong lingkod na propeta na ang bayan ng Diyos ay tila babagsak. At salamat sa Panginoon at purihin siya sapagkat ipinahayag niya po ang mga bagay na ito sa atin upang tayo po ay magkaroon ng total awareness na magising ang atin pong mga natutulog na isipan at kaluluwa sa mga bagay na nangyayari. At kung ito po ay niyo pong nakita, mga mahal ko pong kapatid, yung ating pong napag-aralan, hilingin po natin sa ating Panginoon na tayo po ay magkaroon ng pagtatagumpay na makaalis sa pagiging Babylonian, mga mahal ko pong kapatid. At ngayon po dadako po tayo sa atin pong
mensahe natin pagsasaluhan sa araw na ito patungkol po sa shaking and the coming crisis. Ano po ba ang ibig sabihin ng shaking o pagliliglig at ano po ba ang crisis na dapat po nating paghandaan? So tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. May kita niyo po sa inyo po bang screen mga kapatid ko sa pananampalataya ang ating pong title, The Shaking and the Coming Crisis. At meron po tayong mga tanong na sasagutin dito mga mahal ko pong kapatid at mga tagapakinig. Ito po ay 7 tanong. Yan, may kita niyo po yan sa screen niyo. Babasahin po natin. Ang una po, ano ba ang shaking o pagliliglig? Pangalawa, sino ba ang liligligin at sino ang manliliglig? Pangatlo, bakit may pagliliglig? Pang-4, kailan ba ito mangyayari at kailan ba ito matatapos? Pang-5, saan ito nagaganap o magaganap? At pang-6, paano ito nagaganap? Ang pang-7 po mga kapatid o kaibigan ay reserved question po. Mamaya po natin titingnan kung ano po ba ang reserved question na iyan. So para mas maunawaan po natin ang ating pag-aaralan patungkol po dito sa shaking and the coming crisis, minabuti ko po na ito po ay gawing question and answer upang ang bawat isa ay lubos na maunawaan ang topikong ito. Kapunta po tayo sa unang katanungan. Ang tanong ay, ano ba ang shaking o pagliliglig? Ang sagot ay matatagpuan po natin sa Amos 9 verse 9. So tingnan po natin ang ating po mga Biblia sa Amos 9 verse 9. May kita nyo rin po sa inyong screen kung ano pong sabi dyan. Babasahin ko po sa English at pagkatapos sa Tagalog. Ganito po ang sabi sa King James Version. Lo, I will command and I will sift the house of Israel among all nations. Like as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth. Ano po? I will sift the house, sabi po ng Panginoon. Sa Tagalog, sapagkat narito ako'y mag-uutos at aking sasalain ang sangbayanan ni Israel sa gitna ng lahat ng bansa, gaya ng trigo na nabithay sa isang bithay, gayon may hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil. Mamaya po mga kapatid, ipapakita po natin yung itsura po ng ligligan o yung pagliliglig na nangyayari. Dito po sa ating pong pag-aaralan mga kaibigan, kapatid, ang sifting at shaking po ay halos magkatugma na salita sa ating pong mapag-aaralan. Yung pagliliglig o yung pagsisift o yung pagsasala, yan po ay halos magkasing kahulugan o salita sa ating pong mapag-aaralan. Tingnan po natin ang isa pong sagot pa doon po sa katanungan na ano ba ang shaking o pagliliglig. Punta po tayo sa Spirit of Prophecy sa Early Writings, page 270, paragraph 2. Subalit bago yon, meron po akong gustong ipakita sa inyo na photo na kung saan ito po ay may kita natin kung ano po ba o mabivisualize natin ano po ba ang ibig sabihin ng pagliliglig. Ayan po. Ayan, may kita nyo po sa inyo po mga screen na kung paano pong meron pong bithay ang ating Panginoon at yan po, meron pong mga nalalaglag ng mga tao sapagkat hindi po sila humawak sa salita ng ating Panginoon. Ayan, may kita nyo din po yung iba mga nakahawak dun sa gilid. Meron din pong nakasulat, a time of shaking, straight testimony to the remnant church. Ayan, some will not stand the shaking. The standard is too high. May kita po natin. Ayan, basahin po natin yung early writings, page 270, paragraph 2. Ang sabi, tinanong ko ang kahulugan ng pagliliglig na nakita ko at ipinakita na ito ay dulot ng tuwid na patotoo. O daw po, tinanong daw po ng ating pong lingkod ang ating Panginoon kung ano daw pong ang kahulugan ng pagliliglig o yung shaking. At pinakita po sa kanya, ang dulot daw po nito ay dahil po sa tuwid na patotoo na ibinigay ng payo ng tunay na saksi sa mga taga-Laodicea.
Sino po ba ang tunay na saksi? Wala pong ibang tunay na saksi, mga mahal ko pong tagapakinig, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Hesus ang tunay na saksi. Ito ay magkakaroon na epekto. Yung ito po ay yung tuwid na patotoo na sinabi ng Panginoon sa kanyang iglesia sa Laodicea, sa puso ng tumatanggap at aakay sa kanya na itaas ang pamantayan at ibuhos ang tuwid na katotohanan. Ayan po mga kapatid, nakita po natin kung ano po ang gawain ng tuwid na patotoo. Yun po ay ang itaas ang pamantayan ng Diyos, sapagkat sa pag-aaral po natin kung bakit ang iglesia po ay tila babagsak, dahil po yung standard o yung pamantayan ng ating Panginoon ay ibinababa ng tao dahil ipinapasok po ang pamantayan ng sanlibutan. Pero ang tuwid na patotoo, mga mahal ko pong kapatid, ito po ay ang magtataas ng standard o ng pamantayan ng ating Panginoon kung ito po ay tatanggapin ng bawat isa sa atin. Sa pagpapatuloy, ang ilan ay hindi magbibigay ng tuwid na patotoo na ito. Babangon sila laban dito at ito ang magiging sanhi, ang mark this point mga kapatid at ito ang magiging sanhi ng pagliliglig sa gitna ng bayan ng Diyos. Ayun po pala mga kapatid ko. Ang dahilan din po ng pagliliglig ay dahil po doon sa mga taong hindi tatanggap doon po sa tuwid na patotoo. Ngayon, tatanungin niyo po ako, brother, ano po ba yung tuwid na patotoo? Pagka binasa po natin, mga mahal ko pong kapatid, yung patotoo ng ating Panginoon sa banal na kasulatan, tingnan po natin, punta po tayo sa aklat ng Revelation chapter 12 verse 17. Ganito po ang pagkakasabi kung ano po ba yung tuwid na patotoo. Ang sabi, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi. Yung dragon po ay si Satanas at ang babae po ay ang iglesia, na siyang nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Sino po daw po ang didigmain ni Satanas, ng dragon? Yung iglesia, yung binhi ng iglesia na mga tumutupad sa utos ng Diyos. So ayan po ay kiniklaim ng Seventh-day Adventist na tayo po ay mga tagatupad ng utos ng Diyos. At mga may patotoo ni Jesus, o meron din daw pong patotoo ni Jesus. Ngayon, ano po ba yung patotoo ni Jesus? O yung tuwid na patotoo ni Jesus? Tingnan po natin sa Revelation 19 verse 10. Ano po ba yung patotoo na sinasabi na ito? Ang sabi po dito, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin at sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Ayan, may patotoo daw ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula o espiritu ng propesiya, o sa English po ay spirit of prophecy. Kapag binasa po natin, mga mahal ko pong kapatid, ang pang-18 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist, malinaw po na ang spirit of prophecy po na tinutukoy dito ay ang mga sulat ng atin pong kinikilalang propetisa na si Ellen G. White. Basahin niyo po yan mga kapatid, yung number 18 fundamental beliefs natin, na ang spirit of prophecy po ay ang patotoo ng ating Panginoon ay ang spirit of prophecy na ibinigay niya po kay Mrs. White. Tingnan po natin ang iba pa pong passage patungkol po sa testimony na ito. Sabi po dito sa Selected Messages, Spirit of Prophecy, Volume 1, Chapter 4, page 46, paragraph 5. Ito po English na po mga kapatid, no? Hindi ko na po ito na Tagalog. Sabi po dito, Jesus said, everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. There are many today pursuing a similar course. Yan po. Marami daw po mga tao na ayaw sa liwanag, sapagkat pagka sila po ay lumapit sa liwanag, makikita daw po yung kanila po mga masamang gawa. At marami din po marami din po sa atin yung mga gantong mga parehas na senaryo na ayaw din po ng liwanag, sapagkat makikita po yung kanila po mga gawang masama.
Sa pagpapatuloy, in the testimonies are specified the very sins of which they are guilty. So ano kayang testimonies ang tinutukoy din dito? Na dito daw po sa testimonies ay are specified. Ibig sabihin, naka-specific kung ano daw po yung mga kasalanan na ginagawa natin na tayo daw po ay guilty. Hence, they have no desire to read them. Ayaw po nating basahin yung mga testimonies na yon. Bakit? May kita po natin na tayo po ay guilty at ayaw po nating makita na guilty po tayo. There are those who from their youth up have received warning and reproofs through the testimonies, but have they walked in the light and reform? Not at all. Ito po magandang tanong. But have they walked in the light and reform? Ayun po ang tanong, mga mahal ko pong mga tagapakinig. Nareforma po ba sila? Samantalang nakita nila na yung sinasabi ng mga testimonies? Ang sagot po, not at all. Hindi daw po lahat. Ano ba po ang sabi po dito sa Selected Messages Volume 3? Sabi po dito, I am instructed, ang sabi po ng propetisa, to say to our churches, study the testimonies. They are written for our admonition and encourage upon whom the ends of the world are come. If God's people will not study these messages that are sent to them from time to time, they are guilty of rejecting light. Napaka-importante po pala mga kapatid na pag-aralan yung testimony o yung tuwid na patotoo ng ating Panginoon, sapagkat ito po ay ibinigay sa atin upang tayo po ay tuwirin sa atin pong mga gawi. At ang sabi po mga mahal ko pong kapatid, kapag hindi daw po natin binabasa at inaaral mga kapatid ang testimonies na ibinigay ng Panginoon, ang sabi, we are guilty of rejecting light. Say po, line upon line, precept upon precept, here a little and there a little, God is sending instruction to His people. Sabi po, heed the instruction. Pakinggan daw po natin ang instruction. Follow the light. The Lord has a controversy with His people because in the past, they have not heeded His instruction and followed His guidance. Ano daw po? From time to time, kahit doon pa po sa panahon ng Israel, hindi po sinusunod ang instruction ng ating Panginoon. At ganoon din po sa ating panahon ngayon mga kapatid. Sinusunod po natin ang instruction ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng testimonies. Ito po ang pagpalilinaw pa. Sa pagpapatuloy, I have been reading, sabi po ng propetisa, Volume 6 of the Testimonies. Yan po malinaw po, meron pong volume ang testimonies. At ang testimonies na ito mga kapatid ay nasa Spirit of Prophecy din. Ang Spirit of Prophecy is the testimonies ng ating Panginoon. Yan po ang tuwid na patotoo ng ating Panginoon. Yung tapat na saksi, walang iba po ang ating Panginoon. Nagbigay po siya ng testimonies para po sa kanya pong bayan. Ang testimonies po natin mga kapatid na ipinababasa sa atin ay yung Volume 9 Testimonies. So far, ang nababasa ko pa lang po dyan mga kapatid ay 1 to 6, Volume 1 to 5, 1 to 5. Hindi pa po natapos yung Volume 1 to 5. Mahaba pong volume, mahaba pong basahin yan, pero napakaganda po, napakadami ka pong mapupulot ng mga gintong aral at mga bagay-bagay na kung saan, kung atin pong pakikinggan, ito po ay magiging pagpapala po sa bawat isa sa atin. Sa pagpatuloy, and I find in this little book instruction that will help us to meet many perplexing question. Yan po ang sabi ng atin pong Panginoon, na kung babasahin po natin ang testimonies niya sa pamamagitan po ng Spirit of Prophecy at pakikinggan po ang instruction po ng ating Panginoon sa panahon po natin ngayon, tayo po ay mapapasabuti mga mahal ko pong kapatid. So atin pong ulitin na kapag pumasok sa Iglesia ng Diyos ang pagsasabi ng tuwid na patotoo, meron daw pong babangon na hindi ito tatanggapin at pakikinggan. At yun daw po ang magiging dahilan kung bakit maliliglig ang bayan ng Diyos. Sa pangalawang tanong, sino ba ang liligligin at sino ang maniliglig? Sino
Sino daw po ang liligligin at sino po ang maniliglig? So, tingnan po natin ang sagot mga kapatid. Dito po sa Selected Messages, Volume 2, page 13, paragraph 1. Ang sabi, magkakaroon ng pagliliglig sa mga tao ng Diyos. Sino po ang liligligin? Yung mga tao daw po ng Diyos. Ngunit hindi ito ang kasalukuyang katotohanan na dapat dalhin sa mga simbahan. Ito ang magiging resulta ng pagtanggi sa katotohanang ipinakita. Mamaya mga kapatid, linawin po natin. Ano po yung sinabi dito ng Panginoon? Na ngunit hindi ito ang kasalukuyang katotohanan. Yung shaking po ay sinasabi na hindi daw kasalukuyang katotohanan na dapat dalhin sa mga simbahan. Bakit? Dahil ito daw po ang magiging resulta ng pagtanggi sa katotohanang ipinakita. So, linawin na po natin mga kapatid, no? Napaisip po ako sa bagay na ito. Talagang sobra akong nag-isip. Kasi noon mga kapatid, iniisip ko na ang shaking ay isa din pong present truth. Pero malinaw po dito sa Spirit of Prophecy na ang shaking po ay hindi daw po present truth na sinasabi. At hindi daw po dapat ito dalhin sa simbahan, sa atin po mga churches. Bakit? Dahil ito daw po yung magiging dahilan ng pagtanggi sa katotohanan. So nag-isip po talaga ako na bakit nasabi ito ng ating Panginoon? O bakit ito ipinasabi ng ating Panginoon sa kanyang lingkod? Na dapat hindi ito dapat dalahin, samantalang ito po ay nangyayari sa panahon po natin ngayon at dapat po merong awareness ang tao ng Diyos dito. So dapat po ba hindi po ito ibigay na mensahe? At sa paghingi ko po ng kasagutan sa ating Panginoon, nagbigay din po siya ng kasagutan sa bagay na ito. Kapag binasa po natin ang Biblia, dalhin ko po kayo sa Biblia mga kapatid. Mabasa po natin dito po sa aklat ng Lucas 22 verse 31. Ang sabi po dito, ito po yung panahon na si Pedro ay nagsasabi sa Panginoon na hindi niya iiwan ang ating Panginoon kahit na ano po mangyari. Pero ito po ang sabi ng Panginoon kay Simon Pedro. Basahin po natin. Sabi, Simon, Simon, narito hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. So ang Panginoon din po mismo mga kapatid ang nagsabi na meron pong pagliliglig na mangyayari po kay Pedro. Kaya napaisip ako na bakit hindi pwedeng sabihin ang pagliliglig sa iglesia samantalang nakasulat din sa banal na kasulatan ang salitang pagliliglig at nabasa din po natin yon do sa sagot sa una sa aklat ng Amos 9 verse 9 na meron pong pagliliglig na mangyayari sa bayan ng Diyos. Isa lang din po ang nakita ko pong sagot. Hindi po dapat nating lagi-laging sinasabi o pinapasok sa iglesia na meron tayong pagliliglig, naliliglig tayo, sinashake tayo, nasishake tayo, at yun ang paulit-ulit sapagkat hindi rin naman po maganda ang salitang paulit-ulit sa bagay na ito. Bagamat alam po natin na darating ito, pero dapat pag-usapan po natin sa halip na laging isiksik sa ating mga iglesia na nililiglig tayo. Dapat isipin po natin o bigyan po natin ng solusyon kung ano po ang dapat po nating gawin upang sa ganun, sa pagliliglig man na nangyayari sa atin at tayo po ay mapanatili sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin yung Bethay po ako po ay nagsubok na rin pong magtahip ng palay, yung binayo na palay. So, kapag meron pong mga butil pa po doon ng palay na hindi po natanggalan ng ipa. So ang ginagawa ko po doon sa bilao mga mahal ko pong kapatid ay ito po ay akin pong sinishake paikot. At ang nangyayari po, yun pong palay na o yung may ipa, yung palay pa na hindi natanggalan ng butil, yun po ay humihiwalay doon po sa may mga butil. May kita mo po talaga na nahiwalay sila. Ganon din po yung nangyayari po sa atin. At yung pagka tinahip mo po iyon, yung mga ipa na wala na pong butil, yun po ay nahahangin, na nadadala ng hangin. Parehas po ang nangyayari sa panahon po natin ngayon mga kapatid, kung paano nangyayari ang pagliliglig sa atin. Ngayon, punta po tayo sa kasunod po na katanungan sa atin. So nakita po natin kung ano po yung ibig sabihin po ng pagliliglig. At yan po ay nangyayari po sa atin, Meron po ditong dagdag na kasagutan sa
Testimonies for the Ministers, page 160, paragraph 1. Ang sabi sa katanungan na sino ba ang liligligin? Ang sabi, anong pagsala ang magkakaroon sa mga nag-aangking mga anak ng Diyos? Ano daw po? Pagsala doon po sa nag-aangking mga anak ng Diyos. So, sino po ang liligligin? Ang bayan ng Diyos, ang mga nagsasabing ang anak ng Diyos. Sino naman po ang manliliglig? Nasabi po dito sa Testimonies for the Church, Volume 1, page 99, paragraph 3, sinasala ng Diyos ang kanyang mga tao. Ayan. Sino po nagsasala? Ang Diyos daw po ang sabi. Magkakaroon siya ng malinis at banal na simbahan. Hindi natin mababasa ang puso ng tao, ngunit ang Panginoon ay naglaan ng paraan upang mapanatiling dalisay ang simbahan. Bumangon ng isang tiwaling tao na hindi mabubuhay kasama ng mga tao ng Diyos. Kanilang hinamak ang saway at hindi itinutuwid. Ayan. Tulad po sa ating sinasabi, kapag tayo po ay ayaw pakinggan yung mensahe ng Panginoon, yung kanyang pagtituwid, lalabas at lalabas po tayo sa bayan ng ating Panginoon. Kaya kailangan po natin pakinggan, mga mahal ko pong kapatid, kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoon sa Spirit of Prophecy o sa kanya po mga testimonya. Sino po ang liligligin? Ang bayan ng Diyos. At sino po ang manliliglig? Walang iba po kundi ang ating Panginoon, sapagkat dapat daw pong dalisayin ang bayan ng Diyos. Sa pangatlong tanong, bakit may pagliliglig? Bakit daw po may pagliliglig? Ang sabi po sa review, Marcos 1895, malapit nang dumating ang Panginoon, kailangang may proseso ng pagdadalisay, pagpapatapon sa bawat simbahan dahil may masasamang tao sa atin na hindi nagmamahal sa katotohanan. Ano daw? Malapit nang dumating ang Panginoon at kailangang may proseso ng pagdadalisay. Ang pagliliglig, mga kapatid, ay isang uri din po ng pagdadalisay sapagkat kailangan pong ihiwalay yung trigo doon sa ipa. So, ganun din po pala ang nangyayari sa atin kung bakit may pagliliglig, dahil yan daw po ang dadalisay sa atin pong iglesia. Ibig sabihin, kailangang lumabas kung sino po talaga ang totoo at sino po yung hindi totoo sa bayan ng Diyos. Napakahirap po nito, mga kapatid, at parang napakahirap pong sabihin. Pero alam po natin ito. Alam po natin ang bagay na ito. Meron pong tupa at kambing dito sa loob ng iglesia. Meron din pong totoo at hindi totoo na mananamba sa ating Panginoon. Kagaya po ng previous po nating pag-aaral na hindi po lahat na nakikita po natin sa loob ng iglesia, na akala po natin ay may kabanalan tingnan, ay hindi po lahat totoo sa ating Panginoon. So yun po ang kailangan gawin ng ating Panginoon, na linisin ang kanya pong bayan. Napakahirap po na bagay na ito, pero ito po ay mangyayari sa atin, mga kapatid ko. Sa Spiritual Gift, Volume 2, page 284, paragraph 1. Ang sabi po sa Ingles, the shaking must soon take place to purify the church. Ano daw po? Yung shaking daw po ay kailangan pong mangyari upang madalisay ang iglesia ng Panginoon. Sa Tagalog, ang pagyanig o pagliliglig ay kailangang maganap sa lalong madaling panahon upang dalisayin ang simbahan. Bakit po kailangan ang pagliliglig? Ang sagot, upang ang bayan ng Diyos o ang simbahan ng Diyos, ang iglesia ng Diyos ay madalisay. Sapagkat hindi po pwedeng dumating ang ating Panginoon hanggang sa kanyang pagdating ay makita niya ang kanyang iglesia na nasa karumihan pa rin. Kailangan pong malinis ang iglesia ng ating Panginoon, sapagkat nasusulat na dapat po ay walang batik o bahid ng karumihan ang iglesia ng ating Panginoon. Sa pang-apat po ng katanungan, kailan ito mangyayari at kailan ito matatapos? Ang sagot po, sabi po sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 331, paragraph 2, tayo ay nasa panahon ng pagyanig o pagliliglig. Malinaw po, tayo po ay nasa panahon ng pagyanig o pagliliglig. Ang panahon kung saan lahat ng bagay na mayayanig ay mayayanig. Hindi idadahilan ng Panginoon ang mga nakakaalam ng katotohanan kung hindi nila susundin sa salita at gawa ang kanyang mga utos.
Sabi po sa pagpapatuloy sa Testimonies for the Church Volume 5, page 81, paragraph 1, ang oras ay hindi malayo kung kailan ang pagsubok ay darating sa bawat kaluluwa. Ang marka ng halimaw ay ipipilit sa atin. Yung unan po nating binasa, yun po yung sagot na kung kailan ito mangyayari. Yun na po ay sa panahon po natin ngayon, nangyayari na po ang shaking o pagliliglig sa bayan ng Diyos. Ngayon, kailan daw po ito matatapos? Ang sagot ay narito. Ang oras ay hindi malayo kung kailan ang pagsubok ay darating sa bawat kaluluwa. Ang marka ng halimaw ay ipipilit sa atin. Ang marka daw po ng halimaw ay ipipilit sa atin. Yaong mga hakbang na sumuko sa makamundong mga kahilingan at umayon sa makamundong mga kaugalian ay hindi magiging mahirap na sumuko sa mga kapangyarihan na mayroon. Sa halip na ipailalim ang kanilang mga sarili sa panlilibak, insulto, bantang, pagkakukulong at kamatayan. Ang paligsahan ay sa pagitan ng mga utos ng Diyos at ng mga utos ng tao. Sa panahong ito, ang ginto ay ihihiwalay sa mga dumi sa simbahan. Ayan po. Ang tunay na kabanalan ay malinaw na makikilala sa anyo at tinsel nito. Ang pagliliglig po mga kapatid, mga kaibigan, ay dapat po mangyari upang dalisayan ng iglesia. At matatapos po ito kapag lumitaw na po ang marka ng halimaw. Kapag ang na-impose na po ang mark of the beast, alam po natin yan kung ano, malilinis na po ang iglesia ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang iglesia ng Diyos po ang magdadala ng loud cry bilang magdadala ng dalisay na mensahe ng ating Panginoon upang marami pa po ang makapakinig at papasok at maligtas. Mapasok sa iglesia ng ating Panginoon at maligtas. Ang sabi, maraming bituin na hinangaan natin dahil sa ningning nito ay lalabas sa dilim. Nakatakot po ito, no? Marami daw po mga nagniningning na mga bituin ngayon sa atin. Ibig sabihin, mga matatalinong tao, mga marurunong na tao, mga nag-aral na mga tao, pinag-aralan ng salita ng ating Panginoon at may kita mong ginagamit sa gawain ng ating Panginoon. Pero ang sabi dito, sila po, maraming bituin na hinangaan natin dahil sa ningning nito ay lalabas sa dilim. Hihiwalay po sila sa bayan ng Diyos. Lalabas po sila. Ano po ang dahilan? Hindi po sila napabanal sa katotohanan. Opo, kung titingnan po marahil ay parang talagang mga lingkod ng Diyos, mga nagagamit sa gawain, pero hindi po pala napabanal sa katotohanan. Sila din daw po ay lalabas. Kaya nakatakot po ito sa kalagayan natin mga kapatid. Kung tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon, sikapin po natin na manatili po sa ilalim ng bandera ng ating Panginoong Hesus upang tayo po ay hindi papasama sa mga bituing ito na malalaglag at lalabas patungo sa dilim. Ang ipa na parang ulap ay dadalhin sa hangin. Ito po yung illustration na sinabi ko po kanina na yung ipa kapag nahanginan yan, yung mga ipa na walang butil yan po ay nililipad ng hangin. Kahit na mula sa mga lugar na kung saan nakikita lamang natin ang mga sahig ng masaganang trigo. Ang lahat na nagtataglay ng mga palamuti ng sanktuaryo, ngunit hindi nakadamit ng katwiran ni Kristo ay lilitaw sa kahihiyan na kanilang sariling kahubaran. Ito po. Kahit nakikita po tayo po sa loob ng iglesia, nakikita na kumbaga parang andoon ng kabanalan sa atin, pwede maging panlabas, ngunit hindi po napabanal sa katotohanan. Ang katotohanan po mga kapatid ay ang lahat ng liwanag, lahat ng salita ng ating Panginoon para sa panahon po natin ngayon. Yan po ay katotohanan. Ang present truth na dapat po nating sundin mga kapatid, yan po ay katotohanan. Kung hindi po tayo napabanal sa mga bagay na ito, makikita po ang kahubaran po sa atin sa darating na panahon. Ano po ba yung present truth? Katulad po sa pinag-aralan po natin noon, ang present truth po ay ang napapanahong katotohanan na dapat po natin na isabuhay ngayon. Ang present truth po ay yung 3 angels messages na atin pong ipinangangaral. Dapat po iyan po ay napapabanal sa atin. Katulad po na sinabi ko po sa inyo kagabi. Ang present truth, ang 3 angels messages, yan po ang magre-revive sa atin at maghihiwalay sa atin sa sanlibutan upang tayo po ay mareforma at magkaroon ng tunay na reformasyon sa atin po mga buhay.
Kasama din po sa present truth yung country living. Nakakalungkot po sapagkat marami po ngayon sa atin ang hindi na po niniwala sa country living. No? Pero ito po ay present truth hanggang sa panahon po natin ngayon. Kailangan lang po natin aralin kung ano po yung talagang country living na ipinapayo po sa atin at ano po ang mga benepisyo na atin makukuha kapag tumugon po tayo sa bagay na ito. Yung health message. Ang health message po ay right arm po ng Three Angels messages mga kapatid. Ito po ay present truth natin, katotohanan na dapat pong pakinggan ng bayan ng Diyos. Yung second coming of Christ, yung sanctuary doctrine, victory over sin, yung righteousness by faith, perfection of character, obedience to the law, revival and reformation. Yan po ang mga present truth na dapat pong marinig ng bayan ng Diyos, mga mahal ko pong kapatid. At dapat po nating pakinggan sapagkat yan po ang nais ng ating Panginoon na dapat po nating sa buhay. Dako po tayo sa panglimang katanungan. Sabi, saan nagaganap o magaganap ang pagliliglig? Palagay ko po mga kapatid, meron na po kayong idea kung saan po dapat nagaganap ang pagliliglig o magaganap. Napakarami na po nating binasang passage. Ulitin po natin yung sinabi sa Selected Messages, Volume 2, page 13, paragraph 1, magkakaroon ng pagliliglig sa mga tao ng Diyos, ngunit hindi ito ang kasalukuyang katotohanan na dapat dalhin sa mga simbahan. Ito ang magiging resulta ng pagtanggi sa katotohanang ipinakita. Saan daw po magkakaroon ng pagliliglig? Sa mga tao ng Diyos. Ganon din po sa binasa natin kaganina sa review, March 19, 1895, malapit nang dumating ang Panginoon, kailangang may proseso ng pagdadalisay o pagliliglig sa atin. Pagpapatapon sa bawat simbahan dahil may masasamang tao sa atin na na nagmamahal sa katotohanan. Saan daw po nangyayari o mangyayari ang pagliliglig? Sa atin po mismo. Sa loob po ng bayan ng Diyos, sa loob po ng iglesia ng Diyos, sa remnant church ng ating Panginoon. So, kung atin papansinin, bakit po tila babagsak ang iglesia ng Panginoon, ang remnant church? Dahil po nililiglig po tayo, nasishake po ang iglesia natin. At dahil po doon, kumbaga parang nakikita natin, parang tutumba ang atin pong iglesia. Kasi nga po, nasishake. Di po kapag may lindol, kung saan may lindol, doon po nakikita natin na parang ang mga building na matatayog ay parang babagsak. O kadalasan nga po bumabagsak dahil po sa pagliglig o sa pagyugyog ng lupa. Ganon din po sa atin mga kapatid ko. Kailangan po ito mangyari sapagkat ito po ang proseso ng pagdadalisay. Ang hiling ko lang po mga kapatid sa pag-aaral po natin na ito, nabuksan po natin ang ating puso sa topikong ito, na kung maaari medyo hindi maganda sa inyo pong pandinig ang ating pong pinag-aaralan sapagkat parang napaka-negatibo ng mga bagay na ito. Pero kung ating pong bubuksan ang ating puso at isipan, mahahanta po tayo mga mahal ko pong kapatid sa bagay na ito sapagkat ito po ay mangyayari. Hindi po pwede nating iwasan ang mga bagay na ito. At kailangan din po natin itong sabihin sa ating pong mga miyembro sa iglesia. Sapagkat baka dahil hindi po nila alam kung ano ang tunay na nangyayari, kung kaya't sila po ay umaalis sa iglesia kasi hindi po nila alam na dapat pala mangyari ang mga bagay na ito. Pero kung ito po sana ay nalalaman ng bawat isa sa atin na dapat mangyari ang bagay na ito, hihiling po tayo sa ating Panginoon na magsikap, na bigyan tayo ng kalikasan sa pagsisikap natin at manatili sa paanan ng ating Panginoon. Sa pang-anim na tanong, paano ito nagaganap? Meron po akong dalawang kasagutan dito mga kapatid. Yung una po ay yung disbelief sa Seventh-day Adventist fundamental beliefs natin. Napansin niyo po mga kapatid, meron po mga lumalabas sa atin na mga naliliglig at umaalis sa ating pong iglesia, sa denominasyon. Ang dahilan po ay hindi paniniwala sa fundamental beliefs natin. Meron tayong 28 fundamental beliefs. Ang iba po ay hindi na po ito pininiwalaan. Katulad po yung Trinity. Ayaw na pong paniwalaan ng Seventh-day Adventist. Kaya ang dahilan, umaalis po sila, lumalabas po sila, at nagtatayo po sila ng sarili po nilang denominasyon. Pero nakakabit pa rin po na sila po ay mga Seventh-day Adventist. So, at tinatawag po nila na Babylonia na po ang atin pong iglesia. So, ang dahilan ay yung fundamental beliefs natin. At meron na rin po nagtuturo ngayon na ang sanctuaryo ay hindi na totoo. Wala daw pong turo na sanctuaryo sa loob ng iglesia. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit nasishake din po ang ating church. Dahil po sa mga kamalian
na nangyayari. Yung pangalawa pong kasagutan ay mababasa po natin sa early writings 270 paragraph 2 at paragraph 3. Babasahin ko po ang sabi po, tinanong ko ang kahulugan ng pagliliglig na nakita ko at ipinakita na ito ay dulot ng tuwid na patotoo. So babasahin po natin ulit ito, binasa natin na kaganina sa unang bahagi. Ano daw po ang kahulugan ng pagliliglig? Dahil po sa tuwid na patotoo na ibinigay ng payo na tuwid na saksi ang ating Panginoon sa mga taga-Laodicea. Tayo po ay Laodicea. Alam po natin yan, na tayo po ang Laodicean Church doon po sa Revelation chapter 3. Ang sabi, ito ay magkakaroon, yung tuwid na patotoo, ito ay magkakaroon ng epekto sa puso ng tumatanggap at taakay sa kanya na itaas ang pamantayan at ibuhos ang tuwid na katotohanan. Kapag tinanggap po natin, maitataas po muli ang pamantayan ng ating Panginoon. Ang ilan ay hindi magbibigay ng tuwid na patotoo na ito. Ibig sabihin, hindi po nila tatanggapin. Babangon sila laban dito at ito ang magiging sanhi ng pagliliglig sa gitna ng bayan ng Diyos. Ano po yung sanhi? Yung sanhi po ng pagliliglig ay hindi po ang katotohanan. Ang katotohanan po ay nasa loob na po ng iglesia natin. Ang dahilan po ng pagliliglig na nangyayari ay hindi po yung nagsasabi ng katotohanan kaya naliliglig ang iglesia. Hindi po, mga kapatid. Malinaw po ang sabi dito sa Spirit of Prophecy. Ang dahilan ng pagliliglig ay yung mga taong babangon na hindi paniniwalaan ang tuwid na patotoo o yung sinasabi sa Spirit of Prophecy. Sila po ang liliglig ng iglesia. Hindi po yung nagsasabi ng totoo, kundi yung nagsasabi ng kamalian at ayaw ng katotohanan sa salita ng ating Panginoon, sa Spirit of Prophecy o sa testimonies ng ating Panginoon. Malinaw po ang sinasabi niyan. Ito po ay tuwiran ko pong sinasabi sa inyo, mga kapatid. Sapagkat marahil ang iba nag-isip sa inyo na kung bakit na naliliglig ang iglesia natin ay dahil po doon sa mga taong nagsasabi patungkol po sa Spirit of Prophecy. Hindi po, mga kapatid. Yan po ay bahagi na ng atin pong iglesia. Ang Spirit of Prophecy ibinigay po ng Panginoon sa atin yan. Hindi po dapat yan ang liliglig sa bayan ng Diyos. Ang liliglig po, mga kapatid, yung mga taong ayaw sa katotohanan. Sa pagpapatuloy, ang sabi, nakita ko na ang patotoo na tunay na saksi ay hindi kalahating pinakinggan. Ayaw pong pakinggan. Ang mataimtim na patotoo kung saan nakasalalay ang kapalaran ng simbahan ay hindi gaanong pinahalagahan kung hindi man lubos na binabaliwala. Ito po, masakit, mga kapatid, ang mataimtim na patotoo, yung testimonies kung saan nakasalalay daw po ang kapalaran ng simbahan ay hindi gaanong pinahahalagahan o binabaliwala na talaga. Nag-iingat po tayo sa hindi pagpaniniwala sa salita ng ating Panginoon sa Spirit of Prophecy. Baka sabihin natin na salita lang ng ng babae, salita lang yan ng tao. Hindi ko yan paniniwalaan, mag-iingat po tayo. O baka pinaniwala lang natin yung portion lang, pero yung iba ayaw po nating tanggapin. Kasi nga, yung sabi sa binasa natin, makikita po natin, baka makita yung katotohanan na ginagawa natin mga kasalanan o kamalian, kaya ayaw natin basahin, tanggapin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Masakit man ang katotohanan, mga kapatid. Ngunit kung ito po tatanggapin natin ng buong puso, ito po ay magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Sa pagpapatuloy pa po, mga kapatid, ang sabi, ang patotoong ito, yun po yung Spirit of Prophecy, ay dapat gumawa ng malalim na pagsisisi. Lahat ng tunay na tumatanggap nito ay susundin ito at magiging dalisay. Malinaw po, mga mahal ko pong kapatid. I'm excited to say it to you na kapag pinakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon, ang testimony ng ating Panginoon, kasama po tayo sa madadalisay. Hindi man po ito madali, mga kapatid, pero ang Panginoon din po ang magbibigay ng kalakasan po sa atin. Hingin po natin ang kalakasan sa ating Panginoon. Sa halip na atin pong i-prejudice yung mga salita at payo ng ating Panginoon, why not na subukan po natin? At hingin po natin ang papatnubay ng ating Panginoon sapagkat siya po ang may gusto nito. Diba? So sabihin po natin, Panginoon, gusto mo ito kahit hindi ko ito gusto pero dahil gusto mo po ito para sa akin. So turuan mo akong mahalin. Yun po ipanalangin natin. Turuan mo akong mahalin at sundin ang bagay na ito. At may kita niyo po ang resulta, mga kapatid. Ano pa?
Sa huling katanungan, mga mahal ko pong kapatid, yung reserve question, ito na. Ang reserve question. Ano ba ang dahilan bakit maliliglig ang iglesia? Ano po ba ang dahilan, mga kapatid? Bakit maliliglig ang iglesia? Yung binasa ko po sa inyo ang kasagutan. Lilinawin po natin ulit doon po sa may early writings, page 270, paragraph 2. Ang dahilan po bakit maliliglig ang iglesia ay dahil po doon sa mga tao na nasa loob natin, natatayo at sasalungatin kung ano po ang sinasabi ng Spirit of Prophecy, yung decided light ng Spirit of Prophecy, yung straight testimony. Pag sinabi pong straight testimony, yung tuwid na patotoo, ibig sabihin, pinagtibay na po ng Panginoon yan. Tuwid na nga huwag na po natin baluktutin. At pag sinabing decided light, ibig sabihin, pinagpasyahan na ng Panginoon yan, huwag na po tayong gumawa ng iba pang liwanag. Yung straight testimony na sinasabi, mga kapatid, yung tuwid na patotoo, yan na po yan. Huwag na po tayong gumawa ng paraanan o ano pa mang mga salita na at babaluktutin pa natin yung tuwid na patotoo. Tuwid na nga po Yan po yung gusto ng ating Panginoon. Ang dahilan, yung mga taong ayaw tumanggap. Yan po ang magiging dahilan kung bakit ang iglesia po natin ay naliliglig. Ganun pa man, ito po ay kailangan mangyari. Kaya para po sa atin na nakikinig ngayon, maging handa po tayo sa nangyayari sa atin. At may kita po natin ito. At pagtibayin po natin ang loob natin. Sa halip na mag-isip tayo na ang gulo ng iglesia natin, nangyayari ang mga bagay na ito, isipin po natin na ito po ay nangyayari at kailangang humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon upang tayo po ay maging mananagumpay at mananatili sa iglesia ng ating Panginoon hanggang sa ito po ay maging dalisay. Ngayon, punta po tayo doon, mga kapatid, sa coming crisis. Ano po ba ang coming crisis na dapat paghandaan? Ito po ay napakahalaga din na dapat nating maunawaan. Meron pong crisis na dapat po natin paghandaan, mga kapatid. Ang sabi po dito sa Testimonies for the Ministers, page 234, paragraph 2, babasahin ko. Ang panahon ng paghuhukom ay isang pinakasolemne na panahon kapag tinitipon ng Panginoon ang kanyang sarili mula sa mga damo. Kapag tinitipon ng Panginoon ang kanyang sarili mula sa mga damo, hiwalay ang mga naging miyembro ng iisang pamilya. Isang marka ang inilalagay sa mga matuwid. Sila ay magiging akin, sabi ng Panginoon na manghukbo. Sa araw na iyon na aking bubuuhin ang aking mga hiyas at patatawarin ko sila gaya ng pag-iingat ng aking tao sa kanyang sariling anak na naglilingkod sa kanya. Ang mga naging masunurin sa mga utos ng Diyos ay makikiisa sa samahan ng mga banal sa liwanag. Sila'y magsisipasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuang bayan at magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Ang isa ay kukunin, ang kanyang pangalan ay mananatili sa aklat ng buhay, habang ang mga kasama niya ay magkakaroon ng tanda ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ano po ang coming crisis na darating, mga kapatid? Ito po ay nasa panahon na po natin ngayon, nakikita na po natin yan. Ang coming crisis po, mga kapatid, ay yung great controversy pa rin na nangyayari. Ano po ang pipiliin po natin? Yan po ang crisis sa atin Ano po ang pipiliin ko? Dilemma, kumbaga. Ito po bang mabuti o ito po bang masama? Minsan po, yung masama pa naman, akala natin mabuti. Dahil po sa sarili po nating pamantayan. Pero kung pamantayan po ng ating Panginoon na ating pong susundin, may kita po natin kung ano po talaga ang hindi pamantayan ng Diyos. Na yun po ay kasuklam-suklam o mga bagay na marurumi sa mata ng ating Panginoon. Ngayon po, mga mahal ko pong kapatid, ang crisis po na dapat po nating paghandaan walang iba kundi yung controversy na nangyayari po sa atin ngayon. Yan po ay nasa lesson din po natin. Napakaganda po ng lesson po natin, no? Ano po ang ating pipiliin? Pipiliin po ba nating sundin ang salita ng ating Panginoon o doon po tayo sa mga taong babangon at sasalungatin kung ano po ang salita ng ating Panginoon sa kanya pong testimony na ibinigay sa kanya pong lingkod? Ano pa? Pagsuko ng pananampalataya sa mga patotoo. Ayan. Isang bagay ang tiyak. Yaong mga Seventh-day Adventist na naninindigan sa ilalim ng bandila ni Satanas ay tatalikuran muna ang kanilang pananampalataya sa mga babala at pagsaway na nasa mga patotoo ng Espiritu ng Diyos. Ito po, mga kapatid, napakabigat.
Pagkaayaw po nating tanggapin ang patotoo ng ating Panginoon, malinaw pong sinabi dito sa Selected Messages, Volume 3, page 84, paragraph 3, na ang mga 70 Adventists na hindi nanindigan sa katotohanan, ayaw tanggapin ang katotohanan at patotoo ng ating Panginoon. Binabaluktot ko ano ang tuwid na patotoo ng ating Panginoon. Ano po ang sabi? Tayo daw po ay mapapasama sa ilalim ng bandila ni Satanas. Napakahirap po nitong tanggapin, mga kapatid. Ang salitang ito, napakabigat. Pero ito po ang katotohanan. Wala po tayong magagawa sa bagay na ito. Ang atin lamang pong pwedeng hilingin sa Panginoon ay tanggapin kung ano po ang katotohanan at isabuhay. Ang sabi po sa Selected Messages, Volume 1, page 48, paragraph 3, ang pinakahuling-huling panlilinlang ni Satanas ay ang gawing walang epekto ang patotoo ng Espiritu ng Diyos o walang epekto ang Spirit of Prophecy. Diyan daw po yung huling-huli. Bakit, mga kapatid? Kung saan walang pangitain, ang bayan ay namamatay. Kawikaan 29 verse 18. Ano po? Ako po ay sobrang nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat meron pong Spirit of Prophecy. Dahil po, sa panahon po natin, wala na pong propeta. Hindi po katulad sa mga Biblia, sa Bible event, na meron pong binabangon ng Panginoon ng mga propeta ng Diyos. Pero ngayon po, wala na po, mga kapatid. Naghihintay pa po tayo ng pagbuhos ng huling ulan para magkaroon po ng propeta. Mga propeta na makita po natin. Yan po ay propesya sa Aklat ng Joel at sa Aklat ng Gawa, chapter 2. Pero dahil po sa Spirit of Prophecy, ito po ay buhay pa para sa atin. Parang ang mga propeta ng hindi ko po itinataas ang Spirit of Prophecy, mga mahal ko pong kapatid. Ang Biblia po yan pong basehan ng atin pong panampalataya. Ang Spirit of Prophecy, sa pag-aaral ko po ng Spirit of Prophecy, nakita ko po kung ano po yung ibinibigay ng tuwid na patotoo ng ating Panginoon. Alam niyo po kung ano po, mga kapatid, bukod po sa future events, sa mga prophecy na mangyayari sa future, yung pinag-aaralan po natin pagdating sa Revival and Reformation, sa pangalawang araw patungkol sa iglesia at ngayon, ang isa lang po ang nakita ko po, mga kapatid, nais ng Panginoon na maihiwalay tayo sa sanlibutan at sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ibinigay niya po ang mga patotoong ito, na hindi po tayo aasa sa atin pong sariling mga pangunawa at magsiset po tayo ng sarili po nating standard, na meron naman pong tuwid na patotoo na ibinigay ang ating Panginoon. Yun po yung akin pong nakita, mga kapatid ko. So, ang sabi dito, mabigat po, no? Yun daw po ang huling gawain ni Satanas na panlilinlang sa bayan ng Diyos, na gawing walang epekto ang patotoo ng Espiritu ng Diyos. Si Satanas ay gagawa ng mapanlikha sa iba't ibang paraan at sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya upang sirain ang pagtitiwala ng mga nalabing bayan ng Diyos sa tunay na patotoo. Ito po ang gawain ni Satanas, mga kapatid. Sisirain niya po ang pagtitiwala ng mga lingkod ng Diyos sa Spirit of Prophecy o sa tuwid na patotoo. Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid, kapag tayo po ay isa sa mga sumasalungat sa Spirit of Prophecy, pagkat malinaw po, tayo po ay nasa ilalim ng bandila ni Satanas. Ano pa? Itinuturo sa akin, sabi po ng propetisa, ang pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga tao at ipinakita na ang bawat pagsubok na ginawa ng pagdidalisay na proseso sa mga nag-aangking Kristiyano ay nagpapatunay na ang ilan ay dumi. Ang pinong ginto ay hindi palaging lumilitaw. Sa bawat krisis sa relihiyon, ang ilan ay nahuhulog sa ilalim ng tukso. Ang pagyanig ng Diyos o ang pagliglig ng Diyos ay nagpapalipad ng maraming tao tulad ng mga tuyong dahon. Testimonies for the Church, Volume 4, page 89, paragraph 2. Ito po yung crisis na dapat pong nakakaharapin po ng bayan ng Diyos. At ito po ay nasa harapan na po natin. Ang crisis ay ang pagliliglig sa loob ng iglesia, pagdadalisay sa loob ng iglesia. Ang crisis po at ang dilema ay kung ano po ang atin pong susundin at pipiliin. Mga mahal ko pong kapatid, muli ay hindi ko po itinataas ang Spirit of Prophecy. Ngunit wag din po natin iwalang bahala na ito din po ay salita ng ating Panginoon sa kanya pong lingkod na propeta. Para po ito sa atin. Ang sabi nga po doon, sa binasa po natin sa Kawikaan 29 verse 18, kung saan walang pangitain,
ang bayan ng Diyos ay bumabagsak o namamatay. Sa iba pong salin, bumabagsak. Kapag hindi po natin pinakinggan kung ano pong salita ng ating Panginoon, dun po tayo babagsak. Kaya ako po, pinupuri ko po ang Panginoon sapagkat meron pong lesser light, the spirit of prophecy, na tayo po ay inaalalayan upang tayo po ay magkaroon ng matibay na pagdedesisyon kung papaano po mahiwalay sa sanlibutan at pakinggan kung ano po ang tuwid na patotoo ng ating Panginoon. Para po ito sa atin, mga kapatid. Hindi po ito para sa iba. Para po ito sa ikabubuti natin bilang mga lingkod ng Panginoon. So salamat po sa inyo pong muling pakikinig. Kung ano man po ang inyo pong komento, pwede po kayo mag-comment, mga kapatid. At kung meron po kayong mga katanungan sa bagay na ito, malayo din po kayo magtanong. At ito po ay atin pong sasagutin sa mga susunod po nating topiko. Ang magiging next topic po natin, mga mahal ko pong kapatid, ay ang mensahe ng Diyos sa kanyang iglesia sa Laodicea. Ayan. Ano po kaya ang mensahe ng Panginoon Diyos sa kanyang iglesia sa Laodicea? Nais niyo po bang pakinggan, mga kapatid? So samahan niyo po ako sa sunod na araw na atin pong pag-aaral at patuloy po tayo magdalingan na ang Panginoon ang gagabay po sa atin. So sa pagtatapos, mga kapatid, inanyayahan ko po kayo na tayo po ay manalangin upang patuloy na hingin ang pagkasi ng banal na Espiritu para sa atin. Tayo po ay manalangin. Mahal po naming Panginoon, salamat po sa mensaheng amin pong tinanggap sa mga oras na ito, na kung saan kami po ay pinapaalalahanan na meron pong pagliliglig na nangyayari sa iyo pong bayan. At ito po ay dapat mangyari sapagkat ito po ang proseso ng pagdadalisay sa loob po ng ipong iglesia. At ang malaking crisis po na darating po sa amin, dakilang Diyos, o nasa harapan na po namin, ano po ang amin pong pipiliin? Kami po ba, Ama, ay pipili sa maling lugar na kung saan yun po ang gusto ni Satanas? O amin pong pipiliin ang iyo pong panig, Ama? Tulungan po kami na magkaroon ng pusong handang makinig sa tuwid na patotoo, ang spirit of prophecy, at hindi magkaroon ng sariling pamantayan sa aming pong mga sarili, kundi sundin ang iyo pong pamantayan. Ang tuwid na patotoo ang magtataas ng iyo pong pamantayan sapagkat ito po ay bumababa na ngayon, Ama, sa panahon po namin ngayon. Kaya tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging handa sa pakikinig na iyong salita sapagkat kung ito po ay aming pakikinggan, ito po ay hindi ikakapahamak ng bawat isa sa amin, dakilang Diyos, kundi ito po ay para sa aming kabubuti. Itinataas po namin ang iyong pong banal at dakilang pangalan. At ilagay mo po ito sa aming mga puso at isipan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Selyuhan mo po ito, Panginoon, upang ito po ay madala po namin at maisabuhay sa araw-araw. At maalala po namin ang mga bagay na ito sa panahon na ito po ay amin pong kailangan. Pagpalaan niyo po ang aming po mga kapatid at nawa sila po ay lumago sa kaalaman at biyaya. Ito po ay aming hiling. Salamat sa pagtugon sa pangalan na aming Panginoong sa Jesus. Amen.